Okay, update tayo sa BTC. Napakainit ngayong araw na to, no? Actually, tagal lang napakainit. Nakakatamad lang magtrabaho sa sobrang init niya, no? Kaya update muna tayo ng galaw ni BTC para matanggal lang umay ko sa trabaho at sa init na rin, no? So, ang galaw ni BTC, meron tayong medyo malaki-laking dump mga nakarang araw, no? Kahapon. At ng isa pang araw, no? Last 2 days ago. Meron ako mga na-drawing dito kasi may nagtatanong, possible kayang may drop pa ba si BTC or magpapump pa ba si BTC or baka meron na siyang some sort of pattern. 'Di ba meron tayong gantong some sort of pattern, ganyan. Then parang flag pattern of some sort. Possible na magkakaroon tayo ng 5 wave counts dito na A, B, C, D, E. Possible. Actually, baliktad. A, B, C, D, E pump dapat ang kasunod doon, no? Kapag ganito ang itsura. So, alisin muna natin itong A, B, C natin, no? Yan. Na magkakaroon tayo ng A, B, C, D, E, then pump. Kaso nagkaroon tayo ng breakdown. Okay? Ang problema dito sa A, B, C, D, E na to, actually, double check muna natin ang volume. Valid naman, mukhang valid naman tong A, B, C, D, E na to, no? Ang problema lang, yung break niya pababa. At ang makikita nating volume spike sa breakdown, no? Isang problema dito, yung nagkaroon siya ng higher high dito, no? Kung meron tayong paano ko ibabalikan? Drawing ko na lang ulit. Yan. Kung gumagawa tayo ng contracting pattern or basically yung flag pattern, dapat hindi tayo nagkakaroon ng higher high dito, no? So nagkaroon tayo ng higher high dyan na nag-i-indicate na baka itong move na to meron tong some sort of A wave or first wave. Then itong galaw na tong kasunod, meron tayong A, B, C dito. Okay, so makikita natin dito sa drawing natin dito sa right side, ito kinopya ko tong part na to na meron tayong potential A, B, C correction dito at baka mag-dump to. Okay? Ibig sabihin meron tayong reversal na galaw dito sa part na to. Kasi meron tayong first wave or sabihin natin A wave, B wave, at meron tayong paparating na C wave. So, ganito yung itsura. Meron tayong A wave, tapos itong ABC na to, mini ABC correction ng malaking B wave. Okay? B wave, C wave. Okay? May potential na mangyari. So, hindi ko na-expect na talagang mangyayari nga, no? Kasi ang bias natin sa ngayon, bullish. Pero nga, ang dati kong mga update dito, no, na feeling ko hindi pa tapos ang correction, no, sa tingin ko hindi pa agad-agad hindi agad-agad magpa-pump to at magkakaroon pa tayo ng isa pang drop, no. Possible na mangyari pero pwede rin kasi hindi pa rin kasi natin na-reach ang 80k area, no. Isa sa mga target to ng third wave. So, hindi tayo nakakarating ng 80k sa ngayon. So, ano kayang magiging problema kapag hindi natin naabutan ng 80k? So, wala pa namang masyadong problema kapag hindi natin naabutan ng 80k kasi meron din tayong mga move dito na potential na ganito ang itsura, no? Baka meron tayong first wave, second wave. So, parang ang laki masyado nito, third wave. So medyo napapadalawang isip ako dito sa pump na to, no? Medyo napapadalawang isip ako dito kasi mukhang possible rin na meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave dito. Okay, possible na mangyari na. Kung dito naman ang first wave, sabihin natin meron tayong ABC expanded flat correction. Example lang, kunwari lang, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito complete. Sabihin natin, ibig sabihin meron tayong first wave, second wave, third wave. Makaka-expect dapat tayo since meron tayong expanded flat correction dito, makaka-expect tayo dito ng zigzag correction dapat ang kasunod or ibang klaseng type of correction, hindi na dapat flat correction. So may mapapansin kayo mukha tong may flat correction, no? Itong part na to, burin lang natin to, yan. So pinakita rin sa akin to ni Japet. Nagtatanong siya, possible kayang correction tong ganito, na flat correction A, B, C dito na, then magpa-pump na. Possible naman, pero yun nga, kailangan natin tandaan, ang second wave at fourth wave, madalas interchangeable ang galaw niya. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng flat correction dito sa second wave, highly likely na kasunod na ito, ibang klaseng correction na zigzag na, possibly, o kaya yung ABCDE na
A, B, C, D, E. Then magpa-pump. Kaso nag-lower low tayo doon sa ano ba tawag dito? Sa C wave ba to? A, B, C, D, E, no? Dito sa C wave. Nag-lower low tayo. Dito na tayo. Okay? So medyo bumababa yung probability na flat correction to. Most likely baka medyo malalim to. A, B, C na malalim. So ang itsura niyan baka ganito, no? Hindi ganito. Ito yung mas bearish. Yung drawing ko dito kanina ng ABC correction na ganito, A, B, C of some sort na zigzag correction possible, no? Siguro mga 50k ang mga pinaka-target nito kung ABC correction ang gagawin. Okay? So ganito ang setup ng ng medyo mas malaking corrective move sa BTC sa ngayon. Titingnan natin ang RSI natin. Below 50 na tayo. So below 50 RSI, madalas kapag nagkakaroon tayo ng below 50 RSI, nagkakaroon tayo ng untog sa 50 RSI, no? So for example dito sa daily, no, breakdown tayo dito sa 50 RSI, tapos makikita natin yung reaction niya to the upside, some sort of rejection, then isa pang dump. Reaction to the upside, rejection, isa pang dump, no? So typical na mangyayari yun sa galaw ni BTC sa kapag nagkakaroon tayo ng break ng 50 RSI sa daily, no? So pwede natin ma-expect dito kung babalik man to dito sa mga part na to, kailangan natin bantay ng 50 RSI at baka bumalik to sa mga 30 RSI. Sabihin natin 30 RSI or 40 RSI. So sasakto to sa mga area ng 55k or kung mas malala mga bandang 50k, no? Wag tayo sana bumagsak below 50k. Kasi ito magkakaroon to ng some sort of ito pala, no? Ito pala yung yung 45k pala, no? Pag bumagsak tayo below 45k, medyo may signs of bigger type of reversal. Medyo magiging delikado si BTC. Okay? So ang nakikita ko, no, ito ang pinaka conservative na move ni BTC, mga banda dito. Hindi natin sure kung saan banda magkakaroon tayo ng correction para sa fourth wave. Then after ng fourth wave, meron pa tayo isa pang pump papuntang 80k up until 100k siguro, hindi natin sure. So ito pinapakita ko lang, no. Tapos in case lang na etong galaw ni BTC, kasi eto nga, no, meron tayong 80k na target dito, hindi pa natin nare-reach, no, para masabi nating third wave tong confirmed na third wave na talagang may bull cycle tayo dito ang paparating. Actually medyo confirmed din na bull market to. Ang problema lang, yung third wave nito medyo kulang. So mapapadalawang isip tayo dun. So nga kalabasan, may possibility pa rin to. May napakalaking ABC correction dito. Possibility lang, napakababa lang na probability na yun. Okay? So mababa yung probability, pero kailangan natin mag-ingat in case na talagang meron pa ring ABC correction doon. Kasi maraming basa dito sa part na to na kung ito ang fifth wave. So double check lang natin mabilis, ha. Punta tayo ng weekly para mas madaling mag-zoom out. Okay? So meron tayong dalawang type of move dito. Baka meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 complete na dito. At ang ginagawa nito some sort of malaking ABC correction, na flat correction, A, B, C, pump or some sort, pwedeng ganun, o kaya higher low na to, ganyan, then pump, possible mangyari. Meron din yung isa na double check muna natin kung saan banda to. 1, 2, sabihin natin ito ang 3, 4, at meron pang 5 dito kasi dito yung pinapoint out ko na kapag mag-ABC correction tayo, ABC para sa ganitong itsura, no, meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave. Potentially baka dito na yung huling move ni BTC, no? Kaya yung sinasabi ko dito, masyadong sa tingin ko, kung magpa-pump na kasi tayo dito sa mga part na to, no, medyo hindi na magandang type of pump ang gagawin ni BTC, more like maiksing type of pump na lang ang gagawin ni BTC. So ayun ang nakikita ko sa bullishness nito, no, na kung ganito ang gagawin,
most likely ang sunod na gagawin nito ay yung corrective move to mga bandang 55k to 50k. Then isa pang push to the upside ng 80k hanggang 100k siguro. Pwedeng pwedeng ilubagpas-lagpas tayo, pwedeng malaki tong fifth wave na to, no? Pwedeng ganyan, no? Hanggang 150k, 160k possible yan. Tatandaan lang natin ang third wave dapat hindi masyado malalagpasan ni fifth wave. So medyo bumababa pala yung probability ni fifth wave na masyadong malaki, no? Baka ganyan lang, hindi natin alam, no? Hindi natin sure. Pina-point out ko lang. Doon din natin mapapansin, sobrang ko lang to mga to, ito baka kasi biglang impulse to the downside to, no? Na baka meron tayong ABC na malaki dito na expanded flat, kasi medyo kakaiba ang kakaiba tong galaw ni BTC. Ang mga past data natin napakasimple lang. isa lang ang top. So ito, no, isa ang top sa cycle na to, sa bull cycle na to, isa lang ang top, then dump. Ito kasunod, isa lang ang top, then dump, no? Isa lang ang top, then dump, no? Ito bull cycle, tapos isa ang top sa bull cycle, dump, bull cycle, isa ang top ng bull cycle, dump. Ngayon ang problema sa galaw ni BTC, medyo bago kasi ang galaw ni BTC, no? Dalawa yung top na ito, no? Ito yung susunod na hindi natin alam kung ito ba ang bull cycle, ito ba ang kasunod na bull cycle, o itong buong to panibagong bull cycle, hindi natin sure. So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, medyo double top to, no? Hindi tayo nagkaroon ng isang top na ganitong klaseng type of topping pattern, no? So ito, mag-aaron tayo ng, pwede natin ma-argue dito, meron tayong 1, 2, 3 tops dito, no, na triple top. Pwede natin ma-argue na ganon, at isang malaking bearish signal yun, hindi natin masasabi. Possible din na itong galaw na to panibagong cycle, pero mababa yung probability sa tingin ko, pero hindi natin sure. Kailangan makakita tayo ng mga impulsive move talaga dito, no, na makaka-complete tayo ng 5 waves. So sa ngayon hindi pa tayo na-complete ng macro 5 waves dito. Dami kong mga drawing dito. Bubray ko lang lahat. So ay ganun pa rin ang inaabangan natin. Meron tayong correction dito na flat correction. Mapapansin natin pa square to, pa rectangle. Then ito potentially sana maging third wave. Then ang susunod dito dapat yung fourth wave na in terms of impulsive theory dapat hindi na gantong klaseng flat correction or ibang klaseng type of correction dapat ang gagawin. So most likely dapat meron tong zigzag correction. So medyo kaya natin iniisip na baka mas malalim na type of correction to, kasi meron na tayong meron tayong flat correction dito. So expect natin highly likely na flat correction ang gagawin dito sa area to, no? Then tsaka tayo mag-iisa pang pump, no? Then doon natin makikita yung first wave ng malaking to, second wave ng malaking to, third wave ng malaking to, hanggang sa million most likely, hindi natin sure. Ganun ang inaabangan ko sa galaw ni BTC, no? So higher low tong ginawa ni BTC, no? Higher low itong dump na to. Actually double check na natin, higher low ba to? Low 61,054, ito low 60,794. So higher low to, no? Pero kung titingin tayo ng total 3, medyo dumi ng chart ng buray natin ito saglit. Yan, papansin natin ang low na ginawa ng alts dito sa after natin ma-reach tong top na to, low, tapos lower high, lower low. So meron tayong setup ng bearish market structure dito, no, sa alts, which is hindi magandang sign para sa crypto, no, sa cryptocurrencies na medyo mahina si alts, no? Mas mahina si alts kaysa kay BTC, at medyo significant na drop to, no? Significant drop kahit nasa bandang ATH na si BTC. Okay? So ito for example, no, itong mga push up na to, mga ATH area to, at napakalakas ng pump ni
alts, no? So papakita lang natin ng mabilis. BTC, USD. Ito. Teka, tingnan natin na. Total 3, lagyan natin yung price scale. Palitan lang natin sa ganyan. Papansin natin ang galaw ng BTC dito sa 5 waves na to. 1, 2, 3, 4, 5. So ito expect natin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 possible na mangyari ganyan. 1, 2, 3, 4, 5 din to. So ito meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5 dito na ito ang number 3, ito ang number 4 at ito ang number 5. Mapapansin natin ang number 3 natin napakalakas ng move. Ang 5th wave natin napakalakas ng move din sa alts, no? Higher high talaga to, no? Higher high sa galaw ng alts. So dito ATH, ayusin natin ang ATH area na to si BTC. Ito ang ATH area ni alts, no? Ayan. Uusog na lang natin dito. Yan. Basta pansin nyo lang itong orange, no? Tapos ito yung ATH to BTC. Napakalayo pa ni alts, no? Hindi pa niya nabi-break itong isa pang orange line nato na mga technical targets para i-break, para ma-confirm ang some sort of bullish market ni altcoins, no? So meron tayong potential ABC correction dito. ABC correction madalas ang pinaka target na kailangan i-break para ma-confirm na okay, medyo mataas ang probability na mag-alt season tayo ng napakalakas. Etong B-wave of some sort. So medyo hindi tayo nakarating doon at nagre-reject tayo ng malaki, no? Malaki. Ito kay BTC nagsa-sideways lang to. Ito nose dive ng malakas, no? Medyo worrying sign yun na hindi ganong kalakas tong bull market na to, lalo na sa alts, no? Hindi ganong kalakas ang bull market. So ayun yung inaalala ko, no, nung mga bandang dito pa lang sa mga part na to. Inaalala ko na yun na mas maganda kung i-dump na ni BTC. Kasi ang kalabasan kapag ngayon na dito na sa part na to nag-pump, napakahinang klaseng bull market na, no? At parang sayang sa oras pumasok ng mga o mag-hodl ng mga ganong klaseng bull market na maiksi lang at napakahina, no? So mapapansin natin, no, yung slope na ito pa ganyan. Kung kumpara natin to dito sa mga part na to, ito, no, parabolic, no? Parabolic. Medyo may parabolic pa to. Ito straight, no? Straight dito. So napakahina ng angle nito, napakababa ng angle ng pag-pump nito. Mapapansin natin doon natin makikita yung medyo mahina tong some sort of bull cycle na to. Hindi pa natin sure, no? Hindi pa tayo nakaka clear breakout ng ATH. So baka dito pa natin makita yan. No, baka dito pa natin makita yan, no? Sabihin natin ganyan. Alisin na natin tong ano, ayan. Oops, sorry. Yan. Baka dito pa natin makita yung biglang tataas yung yung ganyan. Yung type of angle ng pag-push up niya o yung sloping niya, no? Baka dyan pa natin makita yung galaw. Pero di pa tayo actually nagbe-break ng matindi sa ATH. Pero ATH na to, no? Nag-ATH tayo, puro wick up nga lang. Okay? So ganito sana ang gusto nating makitang type of pump, no? Na mataas yung angle, no? Hindi yung mababang type of angle na ganito. Na ganyan. Napakababa. So kumpara dito, itong ano pa lang, no? Ito, yung first wave pa lang nito, malakas na, no? So makikita natin ang slope nito pag ganito, pero magkakaroon tayo ng parabolic move. So ganyan ang itsura. Meron tayong some sort of angle dyan. So dito rin, ang galaw nito parang some sort of ganito. Yan. Then parabolic angle. So ito medyo meron din ba kaya tayo dito? Ganyan. Yan natin masabi, no? Ganyan. Tapos dito lang yung parabolic niya. Oops, sorry. Alisin mo natin itong mga to. Yan. Tapos dito kaya yung parabolic niya. Ang tanong. Hindi pa natin masabi kasi medyo nagdadump si BTC, no? Nagdadump. So, ay lang siguro update natin. Mapapansin natin si alts, no? Medyo mahina
sa napakaliit na dump ni BTC, no? Napakaliit na dump ni BTC. So medyo kailangan natin mag-ingat-ingat dito. At at sa weekly, no? So kung sa weekly lumalapit na tayo sa 70 RSI, dapat mag-hold to si 70 RSI, no? Kasi kapag itong si 70 RSI bumagsak tayo, nag-close tayo below, maraming ibabagsak to potentially, no? So ang unang target nito mga 60 RSI. So most likely mga bandang 50k, 55k yan. Ang sumunod yung 50 RSI, no? Mas malala kapag sa 50 RSI bumagsak tayo below, no? So mga siguro mga 40k na ata yun. Yan, mga banda dito na ata yan. Then pwedeng mag-pump, pwedeng mag-dump, din natin masasabi. Last one, ano lang, no, yung sa ano ba tawag dito, sa BTC halving, ang meron lang akong gusto i-clarify dun sa every time na nag-aaroon tayo ng halving, kung bakit tayo nagkakaroon ng sideways dito sa mga BTC halving, no? Sideways o kaya dump sa BTC halving. Sa mga dump sa, or hindi naman dump to, no? Medyo sideways lang to. Ito dump talaga to. Kung pwede ko lang i-zoom in to, pwede ba? O hindi pwede, no? Pero makikita natin dito sa mga part na to sa July 20, ano ba to? July ng 2016. Ito, 2016. July ng 2016. Ito, no, meron tayong ABC correction dito. ABC. Dump siya sa paglabas ng halving, no, ng BTC halving. So, bakit kaya gano'n nagda-dump, no? So, ang pinaka-logical reason kung bakit nagda-dump sa BTC halving, kasi most likely ang mga miners meron silang some sort of kumbaga profitability, no, kumbaga. So meron kang setup ng ng mining PC, mining CPU, mining GPU, or yung rig mo. Yung rig mo meron kang meron kang ininvest, no. Tapos biglang sa specific date na to mag-aaroon ng halving. So ang kakalabasan, ang pinaka lifespan ng ng rig mo hanggang doon sa halving lang. So ang pinaka tanong doon, yung mga miners na yun na nag-invest sa rig na yun, profitable pa kaya gamitin yung rig na yun sa kuryente, bumili ng panibagong CPU na high-end, bumili ng panibagong GPU na high-end after magkaroon ng halving. Ibig sabihin kasi kapag nag-halving, no, wala nang mangangalahati yung income ng pag-mine sa BTC. Mangangalahati yung income. So, ang pinaka gagawin? May ultimatum ang mga miners dito. So, lahat ng mga, no, dito sa part na to, na bago magkaroon ng dump, meron tayong puro miners dito, puro miners. So, ang kakalabasan, possible sila mag-hodl, magbenta, hodl, benta, hodl, kan kakalabasan, no? Pero dito sa breaking point na to na mag-halving, magdi-decision yung mga yan. Gusto ko pa bang tumuloy mag-mining? Bumili pa ulit ng panibagong CPU, bumili ulit ng panibagong GPU para ma-invest sa napakaliit na napakaliit na pwede kong ma-mine na lang kasi nagkaroon na ng halving. Doon natin mapapansin kung bakit nag-aaroon tayo ng dump, kasi may mga miners dyan, pwede natin masabi, may mga miners na nagko-quit na mag-mine na. Okay? Ibig sabihin, after ng halving ay na ultimatum nila na mag-i-stop na sila mag-mining kasi hindi na profitable mag-mine sa mga susunod pang mga araw, mga months to years kasi nag-halving na. Okay? So, dito sa part na to, so nakapag-halving na tayo ng isa, dalawa, tatlo, meron tayong pang-apat. Pang-apat, no? So, ang pinakatanong ba, pag dumating ang halving, magiging profitable pa ba sa mga miners mag-mine ulit, no? Kapag hindi na, yung maraming miners ang most likely magbebenta ng BTC. So kaya tayo nagkakaroon ng sideways pump dito. Sideways na move. Kasi doon magkakaroon ng
palitan ng pera from miners to investors, no? Kaya tayo nagkaroon ng sideways, nagkakaroon tayo ng dump side, puro sideways dito sa mga halving, no? Puro sideways or either sideways or dump, no? Pero wala tayong nakikitang after mag-halving and nagpa-pump, no? Wala tayong nakitang ganun sa history. So nagme-make sense naman sa logic, no? Kasi iisipin mo naman, liliit yung profit mo, no? Gusto ko pa bang maging BTC miner? Wag na, magbebenta na lang ako kasi bibili ulit ako ng panibagong rig. Kakalculate ko na naman kung feasible bang magstay sa BTC mining, no? Kasi mga ngalahati 50% ng ng minamine ko ngayon, ang makukuha ko na lang sa future, no, kakalabasan. So kailangan lang natin gusto ko lang i-point out yun kasi hindi natin ngayon sure kung paano makaka-affect ang BTC halving, kung bullish pa rin ba yun sa pang-apat na halving. So meron na tayo meron tayong dump dito, meron tayo sideways dito, kaso meron tong COVID dump, no, kumbaga itong area ng May 2020. So medyo iba to sa past data, no, kasi Fed printing ang nagpa-pump nito most likely. Hindi ko masabing 100% na puro puro dahil sa halving to. Most likely kasi ang 2019 hanggang 2020 yung lockdown, mostly dahil sa Fed printing, money printing, no? Kaya tayo nagkaroon ng massive bump. So dito sa mga part na to, kung kailan kung kailan maraming mataas ang inflation, pero mataas na rin ang rate ng natin, interest rate natin, nasa medyo delikadong spot ata tayo actually, no? So tignan lang natin ng paano nga ba to, nakalimutan ko na, settings, economic events. Ang dami, zoom in tayo. Congested ako pero di naman ako sinisipon. Non-farm payrolls, napakalakas na mga nagtatrabaho, no? So dadagdag to sa some sort of inflation, no? Mataas to. Unemployment rate, dapat tumataas ang unemployment rate natin, bumababa siya, no? Ibig sabihin dumadami pa rin ang nagtatrabaho. Okay? Ang forecast 3.9, pero ang pag sabi ng unemployment rate, mga nawawalan ng trabaho to, no? Pero bumababa, ibig sabihin umuunti ang nawawalan ng trabaho. Kung i-translate natin yan sa positive, maraming nagkakaroon ng trabaho. Okay? So tingnan pa natin, meron pa ba tayo dito? Core PCE, personal spending, inflation to, mataas ang personal spending. Ibig sabihin maraming gusto maraming pera ang mga tao, spending power ang mga tao, no? Maraming spending power. Personal income mababa, inflation to. Pag mababa ang income mo, ito 0.3, na ang forecast dapat 0.4, mababa ang pasok ng pera mo, pero marami ka pa ring perang nilalabas para mag-spend, versus sa income pumapasok, inflation yon. Okay? Delikado yun, ha? GDP growth tumataas imbes na bumababa. Kapag tumataas, ibig sabihin malakas ang ekonomiya, pero ang problema doon, marami kasing supply ng pera. Okay? So hanap pa tayong iba. Fed interest rate, wala na ata to. So tignan natin ang PPI MOM. Nakalimutan ko na to. Inflation rate year over year tumataas, no? Tumataas. PPI kapag mas pataas, may chance of inflation pa rin. Core inflation tumaas. So nung nung March ng 2024. Yung latest, tignan natin yung latest. PPI bumaba, goods naman, no? Goods. Month over month nga lang to. Inflation rate tumataas pa rin. Delikado yun. Core inflation rate year over year tumataas pa rin. Delikado yun. Okay? Tumataas ulit to. Tumataas rin to. So saan siya nag-align? Doon sa dump, no? Doon siya nag-align sa dump.
Tingnan natin. Oh, ito ata yun, no? Oh, hindi pala yan. Ito ba? PPI. Maganda naman yung PPI. Bumaba. Ito ba yun? Oh, hindi pa. Nasaan yung ano na eh? Nasaan yung dump na yun? Bakit? Bakit parang kulang to? Kasi yung inflation rate. Ayun, ito pala. So, tumaas ang inflation rate, no? Tumaas. Core inflation, yung mga to yung stable goods to, no? Na hindi volatile lang mga prices, pero tumataas siya, no? So, pangit to para sa ekonomiya, no? Dito. So, dito siya nag-start at puro dump na siya nasunod-sunod, no? So, medyo hindi maganda, masasabi ko. Na at nakikita natin sa chart to, no? Nakikita natin sa chart na medyo parang ang hina ng pump. Mahina yung pump. Ang ekonomiya hindi nasa ano siya, nasa parang worst possible situation kumbaga. Kasi mataas na ang interest rate pero tumataas pa rin ang inflation, no? Mataas ang interest rate, 5.5. Nasaan na yun? May 5.5 tayo dito last time eh. O basta 5.5 yung ano, no, interest rate na naka-post na matagal lang 5.5 nung ano pa to, nung January, December pa ata to ng last year, nakalimutan ko na, pero matagal na to, no? Mataas ang interest rate natin at may expect natin medyo doon maghihirap ang mga tao. Pero hindi siya mabilis, no? Hindi siya mabilis. Mapapansin natin doon sa nasaan na ba yun? Yung yung spending, nasaan yun? Hindi ko makita yung spending. Personal spending, malakas gumastos ang mga tao pero mahina ang income nila, no? Medyo hindi magandang sign to kapag ipapasok natin yung inflation rate, no? Or yung hindi pala inflation rate, yung ang tawag dito, yung interest rate, no? So kapag konti ang pera mo, eventually mauubusan ng mga pera ang mga tao dito, no? Personal spending masyado mataas pero maliit ang income mo. So paano ka hihiram ng pera? Hindi ka makakahiram ng pera. Mataas ang probability ng some sort of ano ba tawag dito? Recession, no? Kasi maghihirap ang mga tao at hindi makapaghiram ng pera kasi masyado mataas ang interest rate, no? So ang kakalabasan, saan sila kukuha ng pera? Sa investment sila kukuha. Kaya medyo malakas ang dump na to, no? Kasi medyo patong-patong itong mga news na to. Medyo patong-patong na nag-coincide na medyo nagagatasan ng mga tao sa ngayon. Kahit napakaraming trabaho, napakalit naman ng income at malakas pa rin mag-spend ng mga tao, no? So maubusan ng supply ang mga tao sa pera, no? Eventually kailangan nilang humiram or kumuha ng pera, mataas yung interest rate na hindi sila makakahiram ng ganun-ganun lang. Mas malaki ang ibabayad nila kaysa sa maitutulong ng paghiram nila, no? So mataas ang chance sa investment sila kukuha. So dito papasok yung mga dump natin, no? So tingnan natin ang DXY. So ang DXY, medyo mataas ang DXY. So bakit kaya nagpa-pump si DXY? Kasi kailangan mo mag-ingat, magtabi ng pera, kumbaga. Kailangan magtabi ng pera sa gantong klaseng economy, no, na ang taas ng inflation pero ang taas pa rin ng interest rate. Ang taas na ng interest rate pero tumataas pa rin ng inflation, no? Medyo delikado 'yun. Okay? So kaya medyo hindi ako convinced na na bull market. Medyo hindi ako convinced, pero kung titingnan natin ang market structure, dapat bull market to, no? So hindi ko sure, no? Dapat bull market to. Pero for some reason medyo parang kakaiba tong bull market na to. Ayun lang yung masasabi ko, no? Hindi natin pwedeng i-deny na higher high to, no? Hindi natin pwede ma-deny na higher high to. So dapat bullish dapat tayo dito, pero at the same time yung economy medyo bearish, no? So S&P 500
ATH siya, no? ATH. Maganda si S&P 500 pero nagkakaroon siya ng medyo pahinga, no? Pahinga. At isa sa mga targets natin tong 2.618 ata to. Tama ba? Double check natin. 2.618 to, no? Na dapat ito ang area ng final pump ng S&P 500 sa personal kong opinion. Kasi makikita natin, no? Puro pump to. Then, yearly bear market. Tatandaan natin itong yearly bear market na to, mga recession to, no? Puro mga recession yan at mga rate cuts to, rate cuts to. Hindi pa tayo nagre-rate cut, 5.5 pa rin ang natin, ang interest rate natin. Okay? Pag nagkaroon tayo ng rate cut, expect natin medyo malaking dump to. Okay? So, pang refresher lang, titignan lang natin si interest rate. Ito. At pasok natin si S&P 500. SPX. S&P 500, ano ba pwede dito? Hindi ganyan, dapat ito pala. Plus SPX, new price scale. So, alin ng multi-year bear market ito, no? Multi-year bear market. Ang interest rate andi dito, nag-rate cut, ang ginawa ng S&P 500, nag-dump. Then nag-pump ulit siya. Medyo tumataas ulit ang interest rate dito. Tapos rate cut na matindi. Nag-dump ulit siya, no? So flat na ang interest rate, di na gumagalaw ang interest rate natin. Doon siya nag-pump ng malakas, no? Hanggang sa nagkaroon tayo ng isa pang malaking interest rate cut. Doon natin makikita yung COVID dump. Okay? Ito. COVID dump. March to ng 2020. No? Ito yung lockdown. Okay? So flat ulit siya. Anong ginagawa ng price ni S&P 500? Nagpa-pump, no? Then flat ulit dito sa area to, nagpa-pump. So kapag ito bumagsak, expect natin baka bumagsak rin to, no? Kasi ganun lang nangyayari sa history ni S&P 500. So first time din gagawin ni BTC yun. Okay? Ang pinaka-experience lang ni BTC, etong COVID dump na to ng rate cuts, no? Wala tayong, ang pinaka start ni BTC ata 2011, no? Ito, mga banda dito ang start ni BTC. So hindi pa tayo nakaka-experience ng rate cut kay BTC. Ang pinaka-experience lang natin etong COVID dump. At malaking dump ang ginawa ni BTC doon. 70+% yun. Okay? So ayun siguro update natin. Gusto ko lang i-point out, no? Mga connection ng nagkaklag yung ilong ko, no? Kaya medyo nangungungo ko. So ang gusto ko i-point out yung mga pinaka-relation ng economy sa galaw ni BTC at sa yung halving, paano ba makaka-apekto yun. Pang-apat na halving na yun. Yung pangatlong halving, hindi natin sure kung dahil ba sa halving yun or baka dahil talaga sa Fed printing yun. Kapag may Fed printing, maraming pera. Maraming pwede i-invest sa BTC. Pero ngayon, kailangan natin eventually mag-cut. So, pag nag-cut tayo, doon natin mararamdaman nauubusan ng supply ng pera, no? Doon natin maramdaman ng mahabding paghihirap most likely. Hindi pa dumadating pero dahan-dahan nakikita natin sa data rin na mataas ang spending pero mahina ang income. So may bawas ng supply ng fiat kumbaga, no? So ayun siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.